kuya. Isang gabi, basta na lang siya umalis sa walang dahilan. Ngayon, bumalik siya ng walang paliwanag kung saang lupalop siya nang galing. Pagkatapos sasabihin niya, ibang tao na ako, nanggat na niya ako dito. Dahil masyado mo na rin siyang nasasaktan sa mga panunumbat mong walang katapusan at wala ring batayan. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hanggang kailan nga ba mapaghihilom ang mga latay sa puso na likha ng mga hinanakit? Mga kaibigan, tunghayan natin ang ating pakinggan ang naging karanasan ni Nelly sa ating dulang sa kanyang panahon. Nay! Nasaan kayo? Ang dilim-dilim po. Wala akong makita. Huwag niyo akong iwanin, Nay! Natatakot po ako sa dilim! Inay! Sino kaya yung babaeng inaalalaya makababa ni Itay sa kotse? Parang... Hindi. Hindi siya nararapat na muling makatapak sa bahay na ito. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag! Mabuti pa, ibigay mo na sa akin yung mga gamit mo para maiakyat ko na sa kwartong tutuluyan mo, Liway. Salamat. Salamat, Martin. Maraming salamat. Siya nga pala, dumiretso ka na sa kusina. Nagpahanda ako ng hapunan natin kay Aling Cora. Ako nga, ang iluto yung paborito mo. Nandito pa pala si Aling Cora? Sa araw lang. Umuwi na siya sa gabi pag natapos na niya lahat ng mga trabaho niya rito sa bahay. Ay, sige na. Pumunta ka na sa kusina. Naroon pa siya para magkakwentuhan na rin kayo. Susunod na lang ako. Sige, oo. Tayo na? Oo. Ngayong nakita ko na yung maayos na kalagayan ni Inay, mapapanatag na ako sa pagbabalik natin sa Davao. Bakit? Hindi na lang natin siya isama sa Davao para makita rin niya ang mga apo niya. At para mas mapanatag ka dahil magkakasama na nga kayo roon. Paolo, alam mo hindi yung ganun kadali sa sitwasyon ni Inay. Yan dito, Itay! Bakit ba hindi mo siya matawag na ina? Samantalang nanggaling ka sa sinapupunan niya. Dahil kinasusuklaman ko siya. Mula ng gabing mawala siya sa tabi ko, mula sa 7 taong nagdaan, nang ianino niya, hindi ko na nakita. Sa palagay ba niya, normal ang naging paglaki ko nang wala siya? Walang masama sa muling pagbabalik dito ng iyong ina. Baka nakakalimutan mo. Siya pa rin ang ilaw ng tahanang ito. At walang nabago roon. Sa kabila man ng ilang taong pagkawala niya sa bahay na ito. Kaya tanggapin mo man siya o hindi, mananatili siyang nakatira dito.
Nelly, huwag mo naman masyadong binabastos si inay ng harap-harapan. Baka nga kasi yung pang maging dahilan ng kanyang pag-alis dito. Sa halip na masaya na silang magkasama ni Itay. Eh di maganda kung aalis siya. Hindi ko na siya makakasalubong sa lahat ng sulok ng bahay nito. Dahil sa tuwing nakikita ko siya, lalong ayaw maalis sa isip ko ng ginawa niyang panloloko sa ating lahat. Ay, kahit sino sa ating mga magulang, hindi natin dapat saktan ng kalooban sa kabila man ng kanilang naging pagkakamali. Dahil hindi natin alam ang tunay na dahilan kung bakit humantong sila sa ganong desisyon. Sige nga, kuya. Sabihin mo nga sa akin, anong isang magandang dahilan ang nasa likod ng isang kataksilan? Nasasayang na naman ba ito mga niluto ko para ngayong almusal? Nakita ko kasi maagang umalis kanina si Nelly. Hindi na naisip kumain. Ginaanan lang yung mga pagkain dito sa mesa. Masanay ka na sa bunso mo. Talagang maaga siyang umaalis para lagi ring maagang makapasok sa review class niya. Malapit ng agriculturist exam nila na pinaghahandaan niya. Pero si Lawrence, maya-maya lang lalabas na siya ng kwarto niya. Makakasalo natin siya rito. Nag-aalala lang kasi ako. Wala nang ako na nagluluto ng mga pagkain. Hindi na kumakain si Nelly. Nakakako nalilipasan na siya ng gutom. May pera ang batang yun. Tiyak na kumakain siya sa labas. Hindi siya magpapakagutom, kaya wag mo na siyang alalahanin. Ang isipin mo, ang sarili mo. Kumain ka ng maayos para bumalik ang dati mong sigla. Medyo namayat ka nga eh. Lagi ko na nga kasi ginaalala mag-aama. Hindi ko naman po pwedeng hilingin sa Diyos na bilisan niya mga araw. Dahil parang namang hiniling ko na rin ang isang bagay na magiging masakit para kay Leia. Liway, ang mahalaga, nandito ka na uli sa piling namin. Magkakasama na tayong muli. At hindi na magkakalayo. Justin, mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Kayo ang buhay ko. Kaya sa mga sandaling nasa malayo ako, wala akong inasam kundi ang muli kay mayakap at mahagkan. Pero hindi ko akalaing sa muli kong pagbabalik sa bahay na ito, may daratnan na pala akong ibang tao. Yun na nga ang nakakatawa kay inay, kuya. Isang gabi, basta na lang siya umalis na walang dahilan. Ngayon, bumalik siya na walang paliwanag kung saan lupalop siya nanggaling. Pagkatapos sasabihin niyang ibang tao na ako nang datnan niyang muli dito? Dahil masyado mo na rin siyang nasasaktan sa mga panunumbat mong walang katapusan at wala rin batayan. Bakit, kuya? Hindi pa ba sapat na batayan yung 7 taong pagtalikod niya sa obligasyon niya sa pamilyang ito? Hindi tayo ang legal na pamilya ni Inay, Nelly! Anong sinabi mo, kuya? Nung gabing yun, na hindi mo na siya nagisnan sa iyong tabi, yun din ang pagkakataong dumating dito ang anak ng iyong ina sa kanyang legal na asawa. Hiningi niya ang tulong ng iyong ina. Malubha ang sakit ng kanyang ama. May iba pang anak si inay. Bukod sa amin ni Kuya Lawrence. Si Leia. Hiniling niya ang pagkalinga ng iyong ina.
sa kung ilang taon pa mang mabubuhay pa ang kanyang ama. Kumila na kasi ang bato niya. Hindi na kayang suportahan pa ng paggagamot, dialysis, o kahit pa ng kidney transplant. Kaya sino ako para ipagdamot ang kahilingan ng isang taong may taning na ang buhay? Lalo pat nasa kanyang lahat ng karapatan. Teka, ikaw si... Si Nelly. Siya si Nelly, Paolo. Siya yung bunso ni Inay. Mhm. Na madalas niya ikwento sa atin nung narito pa siya sa bahay ni Itay. Oo. Siya nga ang bunso ni Inay. Nagkausap na kami sa cellphone bago pa siya nagpunta rito. Ganun ba? Mhm. Halika, tuloy ka, Nelly. Ito. Maupo ka. Pero iiwan ko muna kayo ni Leia, ha? Kukuha lang ako ng maiinom sa kusina. Salamat. Maraming salamat sa inyo mag-asawa. Alam mo, Nelly, alam ko, marami kang gustong itanong sa akin. Marami kang gustong malaman. Malaki na ang distansyang namamagitan sa amin ni Inay. Magmula nung bumalik siya sa amin ni na Itay. Ay, nauunawaan ko. Alam mo, sa totoo lang, pinagdaanan ko rin yung mga nararamdaman mo ngayon. Tulad ng malulungkot na araw na dinanas ko rin dahil sa pagkakalayo namin ni Inay. Bata ka pa rin noon nang magkalayo kayo. Oo. Pero kailangan namin magkalayo para sa ikabubuti niya. Anong ibig mo sabihin para sa ikabubuti niya? Malupit si Itay. Isang asawang daigpang berdugo. Physically and emotionally abusive. Hanggang isang madaling araw, nakita ko yung pagtakas ni Inay. Pero hindi ko siya pinigil. Hinayaan ko siyang makalayo ng makalayo. Kahit na alam kong mawawalan ako ng isang inang mapagmahal at mapagkalinga. Dahil nga ng mga sandaling yun, para sa akin walang ibang mahalaga kundi ang kanyang kalayahan mula sa kalupitan ni Itay. Aminin ko. Hanggang ngayon, konsensya pa rin ako sa ginawa kong pag-iwan sa iyo ng gabing yun ang nag-iisa. Pero paano ko ba sasabihin sa iyo noon ang lahat? Mauunawaan mo at hindi ka masasaktan. Napakabata mo pa noon para isipin ang mga ganong bagay. Ako ang naging makasarili, Nay. Lumaki akong walang hinangad, kundi ang mabigyan ng katarungan ng mga hinanakit na dinanas ko sa ginawa mong pag-alis. Wala akong inisip, kundi ang sakta ng kalooban niyo sa lahat ng paraan. Nagkamali ako. Kaya nararapat lang na ako ang masaktan. Ako ang nagkasala sa inyo, Nay. Dahil hinusgahan ko ang inyong mga desisyon. Dahil inakala kong para lamang sa pansarili ninyong interes ang lahat ng iyon. Pero para pala sa ikabubuti ng mga sitwasyon.
nagalit sa akin. Pinapatawad mo na ako. Sa unang araw pa lang ng pagbabalik niyo dito sa bahay, Nay. Alam niyo ba, gustong-gusto ko kayong yakapin. Anak ko. Alam niyo bang sabik na sabik ako madamang dating init ng inyong mga yakap. Inay, mahal na mahal ko kayo. Wala akong hiniling, kundi ang mga sandaling muli kayong makapiling. Oh, inay, yakapin niyo po ako. Yakapin niyo ako ng may Anak ko. tulad mo, anak. Ang bunso ko. Oh, inay. Sabik na rin ako mayakap ka na maigpit. Maigpit. Oh. Ikaw pa rin ang aking anghel. At hindi yun nabago sa loob man na mahabang panahon ang ating pagkakalayo. At lalong walang nabago sa pagmamahal ko sa'yo. Sa mga sandali ng hindi pagkakaunawaan, bigyang linaw ang mahihirap na sitwasyon. Magpatawad at lumimot sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, James Squatton, Phil Cruz at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.